Mga bro, balik tanaw tayo sa July 27, 2018, kung saan 4 na patrol craft ang formal na tinanggap ng Pilipinas bilang donasyon mula sa Chinese government. Simple man tingnan, pero malaking bagay para sa dagdag kakayahan ng ating maritime forces, lalo na sa pagbabantay sa ating karagatan. Ang mga bangka na ito ay may habang 12 meters at kayang magpatakbo ng bilis na nasa 30 hanggang 32 knots. Hindi sila malalaki gaya ng mga frigates o corvettes, pero sa bilis at laki nila, swak sila para sa coastal patrol at mabilisang response sa mga insidente malapit sa baybayin. Kung tutusin, mga bro, ganitong klaseng assets ang ginagamit para sa day-to-day operations gaya ng pagpapatrolya laban sa smuggling, illegal fishing, at iba pang maritime law enforcement missions. Hindi man sila heavily armed, nakakatulong sila para ma-extend ang presence ng ating mga bantay dagat sa iba't ibang parte ng ating teritoryo. Pero syempre, hindi rin maiiwasan ang politika sa likod ng ganitong donasyon. Habang nagbibigay ng tulong ang China, may mga agam-agam kung ito ba'y may kapalit na impluensya lalo na sa isyu ng West Philippine Sea. Dito pumapasok ang challenge para sa Pilipinas, tanggapin ang mga benepisyo ng donasyon pero manatiling matatag sa ating pambansang interes. Mga bro, sa dulo, ang pinakamahalaga ay paano natin gagamitin ang mga ganitong asset para mapalakas ang ating sariling depensa at maritime domain awareness. Sana all, mga bro. Kahit mga simpleng patrol craft, dagdag pa rin yan sa ating arsenal. Pero sabay-sabay din sana nating ipagdasal at itulak na mas palakasin pa ang modernisasyon ng ating Philippine Navy at Coast Guard para hindi lang tayo umaasa sa donasyon, kundi nagtatayo rin ng sariling lakas.